This isn't right. Plundering a 50 billion flood control project. It is horrible. How can you sleep and eat comfortably sa nangyayari sa paligid na to? Kumakain ka ng steak while the mamamayan on this state of calamity. Natutulog ka sa malambot na higaan while those people, the mamamayan na iyong ninakawan. You are driving a classy and luxurious car while those mamamayan na iyong ninakawan ay lumulubog ang katawan sa maruming tubig dahil binaha. You wanna be on the center of the entire world. Titingalain, kilalanin, hahangaan. While those people na iyong ninakawan ay nasa evacuation center, nagtitiis, nagtatyaga sa masikip, sa mainit, at walang pagkain. Question is, where is the spirit of service? Where is your spirit of service? Hello, you are not in the position to have a good life. You are in that position, we all put you in that position to do your job. Means, kaya ka nandiyan dahil sinasahuran ka namin lahat. Kaya ka nandiyan kasi kami dito na nasa labas ay nagkukontribute para may sahod ka, hindi para mangurakot ka. You've got the nerve to sleep and eat happily, enjoy luxurious living together with your family, your wife, your children. The money, it's not earned by your own work. Can you just imagine those people in abroad, those people in the entire Philippines are working so hard, contributing the value-added tax just to survive the entire Philippines. But you all, what you have done on this earth, you are such a heartless. You are such an idiot. Magnanakaw. By the way, guys, what is done cannot be undone. So, wala na tayong magawa kasi nga nagawa na nila. Pero guys, ang totoo niyan, may magagawa pa. Lahat na kinurakot nila, kailangan maibalik nila. And it is because naibalik na nila, kaya absuelto na sila. No! They have to suffer in jail. They have to pay for what they have done in this Philippine country. They have to pay what they have done para sa mamamayan. Hindi sila exempted. Lahat ng na-involved sa corruption na yan. Watch these videos, guys. Ano nila? Yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. May humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi, ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization. Means, kaya pala pinagkainteresahan ang ating VP na i-impeach kasi may alam pala. So, ayan, lumabas na. Lumabas na ngayon lahat ng mga sinasabi
ng ating VP ay totoo pala. Na yung mga taong yon ay involved pala dyan sa funds. Involved pala dyan sa mga pera na yan. Walang mabibiktima ng baha, walang malulunod kung ang lahat na pera ng budget na para sa flood control project na yan ay doon nyo inilagay. Paano? Lahat pala kayo kumuha pala ng porsyento. Mahilig kayo sa porsyento talaga, no? Alam nyo, dapat sa inyo, ang buhay nyo, nagiging porsyento-porsyento na lang din kay Lord, no? Tandaan nyo, darating din ang oras na para sa inyo. May parating tayo na sinasabi nilang super typhoon. Ayun, sinasahuran natin yung tagapag-asa. Ano ang pag-asa natin kaya? Dapat na checkpoint na yung bagyo na yan para doon pa lang naharang na, hindi na siya makakapasok dito sa Pilipinas. Walang checkpoint ba? Hindi lang yung naging ghost project ang tungkol sa flood project. Alam nyo ba, may ghost project din yung building. San naalala ko sa estudyante ng Laguna University at lagi niyang nirereklamo na kulang sa building. Ano kayo nangyayari dyan? Pero, ngayon, nasilip na ni Gobernador Sol Aragones ang nangyayari sa building ng Laguna University. May ghost project din? Para sa ating mga Filipino, minor man, bata man, baby ka man, matanda ka man, ikaw ay isa sa nagkukontribute ng VAT na sinasabi. Kasi gatas mo, papel mo, notebook mo, lahat na binibili mo, lahat na binibili ng magulang ay may VAT. So, nagko-contribute tayo lahat ng value added tax. Ibig sabihin nun, lahat ng mga nakaupo sa pesto ay sinasahuran natin lahat. Kaya wala tayong iisipin na sila ay tumutulong sa atin bagkos tayo pa ang tumutulong sa kanila para magkasahod sila. Pero nung ginawa nila, hindi pa sila kontento. Nananakawan pa tayo ng mga ginawa nating binigay nating contribution para sa kaunlaran ng ating bayan. Kaya wala tayong tatanawin na utang na loob ng mga taong yon na magnanakaw. Dahil sa atin, nagkaroon sila ng trabaho, nagkaroon sila ng sweldo. Pero hindi sila satisfied. Hindi nila naisip at hindi nyo rin ba naisip na yung mga sinasahod natin kahit gaano yan kapiranggot, lahat ng kinikita natin kahit gaano yan kapiranggot, mayroon tayong nako-contribute na VAT para mag-improve ang ating sambayanan. Pero nasaan? Nasa kamay ng mga walang hiyang swapang na magnanakaw. Kaya nga sa sinasabi ko, what is done cannot be undone. Pero, kailangan mabago ang sistema. Kasi, kung patuloy lang ang sistema na yan, walang magandang improvement. Patuloy pa rin ang karahasan, patuloy ang korupsyon. Paano mababago ang sistema? Dapat mabago din natin ang namumuno. Kasi nga, saan ba nag-umpisa ang maganda at ang pangit na pamamalakad? Of course, sa namumuno, syempre. Lahat tayo ng mga Filipino dapat maging aware kung paano sila i-audit. Hindi dapat tayo magtitiwala. Ultimo, kahit sa kapitan, mayor, congressman, kahit sino pa man sa kanila, dapat lahat tayo nakasilip na sa bawat galaw nila.
siguraduhin natin, lalo na pagdating ng kalamidad, bagyo, may parating na bagyo. Ito yung ginagawa lagi nila. Pag mayroong baha, pipiliin lang nila. Pero, pag malapit sa puwet nila, kahit maayos ang bahay, bibigyan pa rin. Pero pag hindi malapit sa kanila, kahit nasira ang bubong, wala pa ring tulong na binibigay. May kilala ako dyan, kapitbahay ko. Matagal na, nakaraang taon, nasira ang bubong niya sa teres. Hanggang ngayon, butas pa rin. Hindi sila isinama sa sinasabing tulong. That's all people who is on that service but not serving us properly. They are doing something behind our back. Mag-impok ng maraming pera, bumili ng magandang sasakyan, nagpapagawa ng magandang bahay. Kaya, kayo guys, wag naman puro dada kayo. Wag yung puro reklamo lang. Puro lang salita sa likod nila. Puntahan nyo, harap-harapan. Tanungin nyo. Hanapan nyo ng transparency sa lahat ng budget yearly. Nasaan ba napunta yun? Hanapan nyo ng resibo. Resibo ng pinamili nila. Oops! Maalala ko, last year, ano nangyari? Pati brief nandun nakalagay sa resibo. Imagine ha, pero hindi ko lang alam kung totoo ba talaga yon. Yung personal things ng isang empleyado ay napasama na doon sa resibo. Hello? Okay ka lang? Meron pang merong ganitong eksena guys. Pumunta ako sa bahay ng isang politiko. Of course, kasi may kailangan ako. It is about the welfare of the children with disabilities. Ang asawa ang sumalubong sa akin sa gate. Siyempre, nangamusta. Alam nyo ba guys kung anong binungad sa akin? Alam mo ba, ma'am? Na-isyuhan kami dito ng korupsyon. Ha? Bakit? Iwan ko ba sa kanila? Kaysa daw kami ganito ganyan, ganyan, nawala daw yung pera, ganito ganyan. Ang sabi ko, just don't mind them. Let them be. Politics is such a dirty business. Since pumasok ka sa politician, ibig sabihin nun, nakahanda ka dapat sa kung anong man ang ibabati ko sa'yo. But guys, after few months, I was so shocked. Ang ganda ng sasakyan. Naka-Hilux. Nagulat ako. Ipinarada pa sa loob ng center. Hindi naman sa loob ng building. Sa labas mismo, sa may pintuan ng center. Wow! Ang ganda ng sasakyan. Brand new. Oh, kanino to? Sabi ko lang sa sarili to, kanino to? Sabi ko lang sa sarili ko, kanino to? Pero guys, lumabas ang anak. Oh, siyang nagdadrive. Anyway, akala kong trabaho nito ng anak ay ganito. Oh, sa sahod lang naman ng mga ganyan. So, estimated na sahod, ganun. May anak, may mga kapatid na pinapaaral. Siyempre, hindi naman ganun kalaki ang sahod niya bilang isang politiko. Kasi nasa baba lang din naman siya. Hindi ko na i-mention yan. And then, after his term na audit, milyon nga nawala. Binalikan ko yung senaryo. My gosh, what I have found out, what understanding I have on that scenario. Defense mechanism. Wala naman akong tinanong, dinipinsa na kaagad ang sarili sa akin. Pero, bakit ba
nagkaroon ka ng issue about dyan. It is because, totoo naman pala, nako, wag na nga kayo. Naglilinis kayo kaagad ng sarili nyo. Antayin nyo yung taong bayan maglinis sa inyo. Simula ngayon, taong bayan na ang mag-uudit sa inyo. Dapat tayong lahat ang mag-uudit sa mga taong nakaupo sa pwesto kasi sila ay empleyado natin dahil sinasahura natin sila. Kailangan magiging aware tayo lahat. Hanapan natin sila ng budget sa health center, ang budget sa street lights, sa waters, lahat sa kalsada, mga lubak-lubak na kalsada na hindi nila ginagalaw ng ilang buwan-buwan hanggang ilang taon na.